Kung nakakapagsalita lang ang mga bagay tungkol sa kanilang mga nasaksihan sa mga nakalipas na taon, marahil ay magbubuhol tayo sa mga kwentong ng katapangan para harapin ang pagsubok na minsan ay nagbigay dilim sa ating bayan. Ngayong araw, samahan niyo akong tuklasin ang mga istorya ng ilang natatanging lugar dito sa Bulacan. Narito tayo ngayon sa parokya ng San Agustin dito sa Baliwag City. Parokya ni San Agustin o mas kilala ng Simbahan ng Baliwag inatayo noong May 26, 1730. Ang arkitektura ng parokya ng San Agustin sa loob o sa labas man ay makikita ng pinaghalo-halong disenyo ng Espanyol at Latino-Amerikano na sinamahan pa ng mga katatubong disenyo ng mga Pilipino. Ang harapan ng simbahan ay naging kapansin-pansin dahil mayroon itong portiko na nagsisilbing panakip sa eleganteng pintuan ng simbahan. At sa gilid naman ay makikita ang isang kampanaryo na idinagdag lamang noong taong 1979. At sa ibabang bahagi ng kampanaryo ay makikita ang rebulto ni Moises na hawak ang libro tungkol sa 10 utos ng Diyos. At yan ang nakaraan ng parokya ni San Agustin. Tara, samahan niyo ako sa susunod na destinasyon. Ito tayo ngayon sa Santa Monica, Angat, Paris. Ginawang simbahan, ang Santa Monica Angat Parish Church ay yari sa malaking adobe na may disenyong barok. Sa harap ng simbahan, makikita ang 18 poste na may 8 bintana at sa bawat gilid ng bintana ay makikita ang nagagandahang floral design na nakaukit sa adobe na kakaiba sa mga simbahan sa Bulacan. Nakapagtaka na 18 ang poste ngunit 16 lamang ang makikita mo dahil ang 2 poste na kulang ay nasa gitna. 1758 nang naitayo ang istruktura ng simbahan at natapos noong 1773. Subalit noong 1683 isang malakas na lindol ang yumanig at nag-iwan ito ng matinding pinsala sa gusali. Kaya naman ito ay muling isinaayos ngunit hindi binago ang orihinal nitong disenyo at arkitektura. Itinatampok din sa interior ng simbahan ang mga pintang gawa sa kisame na kahawig ng mga nasa Sistine Chapel. Naging parokya ang Angat noong 1683 at batay sa taong pagkakatatag na ito ay isinilang ang bayan ng Angat. At yan ang nakaraan ng Santa Monica Angat Parish Church. Tara, samahan niyo ako sa susunod pa na destinasyon. Ngayon sa Our Lady of Piat sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Ang Mama Piat ay isang replika ng ika-16 na siglo ng paper mache na imahen mula simbahan ni San Dominic sa Macau ay matatagpuan ngayon sa Doña Remedios Trinidad. Orihinal na nakalagak sa simbahan ni Santo Domingo, ang imahen ay may sariling simbahan na itinayo noong 2009, 50% na tapos, kung saan magsisimba ang mga deboto tuwing linggo. Dahil walang marka ang imahen, ito ay unang tinawag na ina ng Santo Rosario. Mayroong sunod-sunod na paglipat kung saan tuluyang ilalagak ang imahen. Higit sa lahat dahil sa kulay nito at hindi ito yari sa garing.
Sa wakas, ito ay inilipat sa Nueva Segovia sa Piat, Cagayan Valley at tinukoy bilang ina ng Cagayan. Isang dambana ng ina ng Piat na kilala rin bilang ina ng pagdalaw ang itatayo sa pinakamataas na tuktok ng DRT na may tanaw sa buong bayan. Ang pagtatayo ng simbahan ay nagsimula noong 2009 at hindi bababa sa 50% ang natapos. Ang mga misa tuwing linggo ay ginaganap na sa lugar at umaakit ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar. Yan ang nakakaan ng Our Lady of Piat. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagsama.